Ang Estados Unidos, tinatawag na the land of the free. Isang bansa na kilala sa kanilang innovation, cultural influence, at diversity. Tara na! Samahan nyo kami sa aming adventure at tuklasin ang ilan sa mga 50 estado ng bansang Amerika. Una naming pinuntahan ang California or kilala sa tawag na the Golden State. First stop namin ang San Francisco, isa sa mga itinuturing na gateway ng Estados Unidos para sa Asia Pacific. This is Tiburon in Marin County. Yeah, I'm with my daughter Florence and her cousins John and Joy. Dito kami nagsimulang magbiyahe pa norte ng halos 5 oras patungo sa pinakamalaking man-made reservoir ng California, ang Shasta Lake. Alam nyo ba ng asul na tubig na nakikita natin ngayon ay nagumpisa sa isang dam na ginawa sa Sacramento River noong 1935. Naging kilala ang lawa na ito sa maraming water activities na pwedeng gawin ng mga pumapasyal at mga turistang gaya natin, gaya ng pangingisda, water skiing, at marami pang iba. Nag-rent kami ng houseboat dito sa lake. Almost 5 hours away from San Francisco by car. Dito kami titira for 2 days. So this is our boat. Ito yung boat namin, number 77. Ang lawa na ito ay pwedeng magsilbing isang staycation gateway. I-relax mo ang sarili mo. Make yourself at home. Immerse mo ang sarili mo at damhin ang simoy ng hangin habang kayo'y nasa kalagitnaan ng lawa. Pwede kang umupo lang dyan at i-enjoy ang tanawin ng mga puno sa tabi ng baybayin. O yakapin mo ang iyong inner spirit. Maghanap tayo ng hidden treasure. I-drive mo ang bangka sa lawa. Basta marunong lang kayong magmaneho ng bangka. Baka naman kasi lalangoy na tayong lahat. Oh, this is Lake Shasta. There it is. This must have been a mouth of a volcano a million years ago. There's some parts 1,000 feet deep. There are fish trying to catch fish. No success after quite a while. Perhaps a little later. Okay? Let's give them another hour. All right. As I promised to cook their catch. Okay. Pagkatapos ng 2 araw sa Shasta Lake, ay nag-stop over muna kami sa Blackbird Diner. Isa itong restaurant chain at family diner na kilala sa mga masasarap na comfort food. Itong atin? What did we order? I don't know. Your pancakes will be up in a second. Oh my God, David. Wow! No ham, extra bacon, and a side of onion rings. Right here. This Big Bird Diner. Ito sa akin, kalahati lang ito. Pinaghati namin ng anak ko si Florence. It's $13. Ang lalaki ng order nyo eh. Sa $13 lang. David, don't do all that. Is the American. Every crumb is gone. 1 $1 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
Real American, ano? Ganyan kalalaki. Oh, yan, lalaki nila eh. Yeah, so I'm gonna get reborn. Sa discounted na presyo, Para makita nyo, ang buong New York ay siyempre dito sa Jersey. Specific purpose, contract tourist. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. pagkatapos ito, ay sumakay naman kami ng eroplano mula Oakland at bumiyahe ng halos 3,900 na kilometro patungong silangan sa the most densely populated state, ang New Jersey. At mula noon, nagbiyahe kami patungo sa susunod na estado na ating journey, ang tinaguriang Empire State o State ng New York, not to be confused sa City of New York, ang fourth most populous state sa bansa at ang estado na kabilang sa orihinal na 13 colonies. Sa hilaga lang ng New York City ay matatagpuan ang bayan ng Woodbury, kung saan pinuntahan namin ang pinakamalaking outlet center sa buong mundo, ang Woodbury Commons Premium Outlet. Mukha lang itong isang pangkaraniwang outlet mall sa unang tingin, pero ito ay isang espesyal na shopping destination para sa mga lokal at foreigners. Dahil dito ay makakapag-shopping ka ng iba't ibang produkto at mga branded items sa discounted na presyo. Marami kang pagpipilian ng mga brands, mula high fashion hanggang retail brands tulad na lang ng Nike, Gucci, Calvin Klein, Dior at marami pang iba. Maraming tao ang pumupunta rito, lalo na pag Black Friday sales. Lahat ng mga mahal na brands ito. Mulberry. Ayan. Ang gaba ng pila. Maraming sale eh. 1/3 lang daw ang presyo ng Prada ngayon. Hindi ka basta-basta pumasok, pipila ka muna. O, di ba? Tumungo naman kami pasaw sa side ng New Jersey, sa Hoboken, kung saan nakahanap kami ng magandang spot para makita ang magandang view ng New York City. Nandito tayo sa Edgewater sa New Jersey. Sa likod ko ang Hudson River at siyempre yung Manhattan, yan ang New York. Ang pinakamagandang lugar dito sa Amerika para makita nyo ang buong New York ay siyempre dito sa Jersey. Sapagkat kitang buong buo, kita nyo ang buong Manhattan. Eh kanina, bago ako dumating dito, tinitingnan ko muna yung langit, baka may bumagsak na ng aeroplano dito sa Hudson River. You remember, may isang aeroplano bumagsak dito. Hindi naman siya lumubog, nakaligtas lahat ng tao. Welcome to New York. Welcome to New Jersey. I'm with friends, si Annabelle, si Ate Perly,
Sardon, mamaya papakita ko sa inyo. Mga artistahin din yan. Ano masasabi mo sa Amerika? I love living America. You love New York? Welcome to New Jersey. Welcome to New York. Show them New York. That's New York, the Big Apple. Oh, di ba tumira ka rin dito? Danny. Danny Sardon, doktor to, surgeon. Nag-stop over naman kami sa isang malapit na ramen shop para pampabusog at pangpainit lang ng aming mga tiyan. Oh, sige, this is Japanese food. Ramen ito. Tingnan natin anong lasa. Anong gusto mo mas dito ka? Oh, yeah, ramen at saka ewan ko kung ano ba itong mga naman. Spam yata at saka rice yun eh. Oh, ikaw, ito, si Sir. Japanese ramen na to. Okay, si $12 sa 700 pesos. Hindi ba natin na supo na? Sir Abel yan, Sir Abel. Harap? Uniquely Japanese. Yung mga soup na niluluto natin sa bahay. Iba eh. Iba yung Japanese soup. Yung Japanese taste, iba. Masarap siya. 700 pesos naman. Ay, pagka naman 700 pesos, dapat masarap. Oh, ito. Ngayon naman, ay try natin ang totoong New York City experience. Nag-drive kami. Nililibot namin ang loob ng lungsod. Mga daanan dito ay puro kotse. Makikita rito ang matataas na gusali sa kada sulok. Interesting architecture. At mga kalye dito ay kabi-kabila ang vendors. Sobrang traffic dito ang rush hour. Parang sa atin lang din sa Manila. Kaya ang tawag sa New York ay City that never sleeps. Ang susunod naman naming pinuntahan ay ang tinatawag nilang The Vessel. Isa sa mga atraksyon na nakita namin sa New York City. Isa itong gusali na kasing hugis ng isang honeycomb na may taas na halos 150 feet. Iconic tourist spots. Ito yung The Vessel. This is the newest building in New York. Along the Hudson River. Wala lang. Tinayo lang yan. Basta lang. Wala namang specific purpose kung hindi to attract tourists. Ang problema sinara. Kasi ang dami ng tumalon. Saan nahanap namin dim sum restaurants? Hey, Amerika! Hindi na rito pag-autumn. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. New York, nagpunta naman kami sa Midwest ng Estados Unidos. Meron kaming kamag-anak dito. Meron kaming kamag-anak dito na taga Indiana na aming binisita. Tapos kami nagpunta sa Northwest, sa Illinois, na 2 oras rin naming binyahe. Kilala ang Illinois bilang Prairie State. Sunod naman naming pinuntahan ang Chicago, isang malaking lungsod
na makikita sa bandang timog ng Lake Michigan at ang third populated city sa Estados Unidos. Tulad ng LA at New York, ang Chicago ay sikat rin sa destinasyon. Kilala ang lungsod dahil sa iconic nilang skyline, mga magagandang parks at lakefront at iba pang mga atraksyon tulad na lang Buckingham Fountain. Dumiretso kami sa downtown Chicago. Sa bandang likod lang ng mga mataas na gusali, kung saan nahanap namin dim sum restaurants sa lugar na ito, ang Minghin Cuisine. Oh, this is what we're having. Chinese food with my niece and her two beautiful children. Almost 100. So be prepared to live 100. Your great grandfather was the Michael Jordan of Philippine baseball in his time. Did you see the name written on a wall in the Coliseum? Yeah, Rizal Memorial Stadium. He was Michael Jordan of Philippine baseball. Baseball was the number one sports in the Philippines at that time. I don't know if in America, it could be number 1 or number 2, right? Dahil sa sarap ng pagkain, ang restaurant na ito ay nagkamit ng napakaraming awards at naging 5-time Michelin Guide winner. Kumpara sa New York City, ng tawag ay City That Never Sleeps, hindi ganun kabisi ang Chicago. Ngunit matao pa rin. After Chicago, dumiretso na kami sa Upper Midwest State ng Minnesota na alos 6 na oras din ng biyahe. On the way, nag-stop over muna kami sa isang rest stop sa estado ng Wisconsin na kilala bilang The Badger City at isang destinasyon para sa mga autumn lovers. Oh, salita ka. Nandito kami sa, ewan ko pa kung saan ito. I think this is still Wisconsin. Malapit na sa Minneapolis. Yan ang itsura. Tigil mura kami sa rest area. Ayan. Para makapagpawas ng konti. Oh, sige. Yan yung rest area. Ah. Tignan mo, alam mo na full eh. Hmm. Yung kulay na yan. Parang pulang-pulang. Okay, ako naman. Yellow. So, ito yung pinsan ko na starring dito. Okay! Amerika! Maganda rito pag autumn. Tapos ang taginit, maganda ang klima. Sari-saring kulay. Ito ang paborito kong season sa Amerika, ang autumn. Well, winter, puro yelo. Giginawin ka, manigas ka. Summer, sobrang masainit. Nasusunog ang balat mo. Well, anong susunod? Well, spring, naku, hatching ka ng hatching, daming allergy dahil sa pollen. Ulan ng ulan, maputik, baha. But this is the best season. Kulay pa lang, panalo na. Kung may kasama ka pang tulad niya, no? Diba? Enjoy ka rito. Jessica. Sinasawsaw lang. Ano lasa? Ano lasa? Pandesal at saka... Oo, kape. Oh. Ordered. Mine is chicken. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong
sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Nang makarating kami sa Minnesota, na kilala bilang the North Star State, dumiretso kami sa Minneapolis, ang pinakamalaking lungsod ng estado. Pero umikot ulit kami ng halos 2 oras kasi hinahanap namin ang Himalayan Restaurant, isang resto na nagsiserve ng Nepalese, Tibetan, and Indian cuisine. Dito pa rin kami sa Minneapolis, Minnesota, dito sa Midwest. Tagal namin hinanap ang restaurant ito. Wala raw katulad sa sarap itong Nepalese food. Kanina malungkot kami, baka ako nagsara na eh. Pero tingnan natin anong lasa talaga ng pagkain ng mga Hindu. So, ayun yung siomai, yun o, ito ang siomai. Ito yung curry. May dalawang klase pala ito. May chicken, ito siguro ang shrimp curry. Itong nasa kaliwa, itong kanan, ito yung ay masala. Ano yan? Lamb. Ayan naman to. Ano naman to? Mukhang ano yan? naan bread. Tinapay yung kanilang garlic. Ayan ang bread natin. Okay, tigiman blues na yan. Ito si Dr. Sardor, siya ang ating ipipicture. Siya naman magbabayad, hinihiya na nga ako eh. Okay, tikman mo na. Tikman mo na, sabi mo kung ano lasa. Oo, tikman mo na. Ikaw ang nagyaya dito eh. Mamaya titikman ko yan. Sige. Ganaga. Tapos, sinasawsaw lang. Ano lasa? Pandesal at saka... Oo, kape. Oo. Masala. Sarap. Sarap talaga. May curry. May curry. Okay. Ito naman masala. Ano yan? Harina. Oo. Masala raw eh. May sala siguro. Mas masarap ito. Sige. Pagkatapos ng food trip, nagmaneho kami papunta sa capital city ng estado, ang St. Paul, kung saan nag-sightseeing kami sa mga green parks ng lungsod at mga architectural wonders. Isa na rito ang Minnesota State Capitol, isang gusali na gawa sa limestone foundation walls na piniframe ng steel and cast iron at may dome na inspired ng St. Peter Basilica sa Vatican. Adjacent lang sa pamahalaan ng estado ay nakita naman namin ang St. Paul Cathedral. Isa itong Roman Catholic Cathedral na nakatuon para kay Paul the Apostle. Ang gusali ay kilala rin dahil sa mga malalaking estatwa, rose windows, at ang copper-clad na dome nito. Dumiretso naman kami sa Doolittle's Wood Fire Grill Restaurant para sa hapunan. Sa itong kainan, nag-serve ng grilled food at iba pang savory dishes. This is what we ordered. Mine is chicken. Mrs. Gary, this is a chicken sandwich. Salad. Danny has, is that steak, Danny? Yeah, we'll share this. Okay, we usually do that. So this is what we have here at a very expensive place. All right. You better be hungry. Look at that steak. He knows how to act like he's hungry.
100,000 pesos. Very good. Now let's try the steak. Let's try the steak. So good? Oh, good. What is that steak? Ribeye. That's ribeye steak. Yep. Okay. One that Good. has a lot of marble. Okay. You're going. Okay. Pagkatapos kumain, ay nilibot naman namin ang mga kalye ng Minneapolis papuntang Guthrie Theater. Welcome to Guthrie Theater. What's this theater about? Check. I think it's just one of the more well-known theaters in Minneapolis. A stage musical. Yeah. Nung gabi, nakahanap rin kami ng magandang spot para makita ang tanawin ng Minneapolis. Kitang-kita dito ang pagkakaiba ng mga malalaking lungsod na palaging busy at matao tulad ng New York at Chicago. Pero itong mga medium-sized city tulad ng Minneapolis ay mas tahimik at laid back. Pagkatapos namin sa Minneapolis, ay bumiyahe na kami sa highway pabalik sa Indiana hanggang sa makarating kami sa Michigan City. Tumambay kami sa tabi ng Lake Michigan, isa sa mga 5 Great Lakes ng North America at isang geographical wonder. At dyan na nagtatapos ang ating adventure sa Estados Unidos. Marami tayong napuntahan, pero alam ko, napakarami pang pwedeng pasyalan na kahit siguro higit 1 taon, hindi natin kayang tapusin. Marami tayong natikmang pagkain at masaksihan ang kanilang kultura. Ang Amerika talaga ay isang land of journey and wonders.